Alright, mga kababayan. Ipapakita ko lang itong sinasabi ni Browner. Ni Au Browner. Oh. Ito ang sabi ni Browner. In case of war, Philippines must be ready to defend itself for 30 days before ally partners step in. Yon ang statement ni Browner. Ah? Kalimutan na natin ang ghost project ng government. Yun ang ibig niyang sabihin, nakalimutan na ang issue daw. Ang issue daw ngayon na mag-focus tayo dito sa war, sa gulo na darating. Alright, Browner, ito ang sagot ko sa iyo, Browner, ha? Huwag kang magtapang-tapangan kasi talaga namang hindi nyo kaya. Yan ang katotohanan, Browner. Huwag kang magtapang-tapangan. Ha? Kung nakikinig ka sa utos ni Marcos Jr., dahil sabi mo yan ang utos ni Marcos Jr., ha? Kayong dalawa ni Marcos Jr. ang susulong at makipaglaban, ha? Huwag mong idamay kaming mga ordinaryong Pilipino. Ordinaryong mamamayan ng Pilipino. Kayo lang kasi kayo ang gusto ng gulo. Kayo ang gusto, kayo nagtapang-tapangan, kayo ang tapang-tapangan na wala naman kayong totoong tapang. Kayo lang. Huwag nyo kaming isali. Solohin nyo, ngam-ngamin nyo, kainin nyo ang missiles ng China. Kaya mo ba, Browner? Ha? Kaya nyo ba? Nakakatawa kayo eh. Ha? Hindi nyo lang talaga matanggap. Ha? Na wala tayong kakayanang makipaglaban sa digmaan. Yan ang tandaan mo, Browner. Huwag mong ilagay sa bibig mo ang tapang mo. Dahil wala tayong kakayanan. Kahit Amerika ngayon, hindi na kaya ng Amerika kung ano ang mayroon ang China na mga missiles na pangdigmaan. Number 1 na ngayon ang China, Browner. Kaya tigilan nyo yung hallucination ninyong makipaggira. Imbis na makipagkaibigan kayo, para maayos ang bansa natin, maayos ang pangangalakal natin, umasinso ang ekonomiya ng Pilipinas, pero hindi. Yan ang iniisip ninyo, gulo. Dahil nagpapadikta kayo, hinayupa kayo sa Amerika. Nakikita mo ba kung anong nangyayari ngayon sa Ukraine? Browner? Nakikita mo ba kung anong nangyayari ngayon sa Ukraine na iniiwanan na ng Amerika, iniiwanan ng mga alay nila? Noong simula, marami din nagsulsol sa presidente ng Ukraine. Tapos ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang gira. Ano nangyayari sa Ukraine ngayon? Impyerno. Yan ba ang gusto mong gagawin na mangyayari sa Pilipinas? O kundi siraulo ka din? Bangag ka din? Hindi kayo nag-iisip ng tama. ISIS nga, hindi nyo kaya eh. Noong panahon ni PRRD, ISIS nga, kung hindi pa matalino si PRRD na magaling na bumili ng mga, agad-agad ng mga sandatahan na galing sa Russia at kung saan-saan pa. Hindi tayo hindi natin mapuksa yung ISIS. Tapos ngayon, makipaglaban kayo sa China. Nakakatawa ka, Browner. Mauna ka, Browner. Bitbitin mo buong angkan mo. Mauna kayo, ha? Ang galing yung magsalita. Dahil pag sumiklab ang gulo, lalayas kayo. Parehas kayo ni Bangag Marcos Jr., magsilayasan kayo. Taong bayan, ang iano ninyo, atake ninyo. Ang galing ninyo. Kaya suluhin mo. Kainin mo, yung gira, yung missile na galing sa China. Mag-una ka, bitbitin mong mga pamilya mo, mga angkan mo, mga anak mo, halal. Lumaban kayo, wag kami. Mga taong bayan, wag po kayong makipagsali dito sa labanan na to. Kung sumiklab ang gulo, hahayaan po natin yung mga active na mga walang yagbols. Ang galing ninyo. Napakabigat na nga ng problema ngayon ng Pilipinas. Gulo pa ang iniisip ninyo? Kayo ang lumayas dyan. Kayo ang mag-surrender dapat sa gulo dyan, Browner, kasi alam ninyong hindi ninyo kaya. Nagdidepende kayo sa alay ninyo.
tulungan kayo ng Amerika? Nakakahiya ka. Salita lang yan. Hindi mo ba nakita sa APIC Asian noong nangyaya dito sa Kuala Lumpur noon? Na nakakahiya si Bangag dito, hindi nga ini-entertain ni Trump? Alay nyo ba ang Amerika? Hindi nga ini-entertain ni Trump? Ini-snub ni Trump? Wala ngang nag-entertain kay Bangag Marcos Jr. dito sa ASEAN, dito sa Kuala Lumpur noon, nung nakaraang linggo? Nakakahiya kayo. Nakakahiya. Yan ang sinasabi. Magaling lang kayo magsalita. Tapang-tapangan ninyo nandyan sa bibig ninyo. Lamlamin mo ang mga bomba, ang mga missile ng China talagang nagkagulo. Tingnan natin. Una kang sumabak. Tingnan natin. Baka una kang matigok. Kapal ng mukha ninyo. Walang hiya kayo. Hindi kayo nahihiya sa mga pinagsasabi ninyo. Yan ba ang gusto namin? Hindi namin gusto yan. Hindi gusto ng mga ordinaryong Pilipino ang gulo. Gusto naming mamumuhay ng mapayapa. Na magkaroon ng maayos na pagkain, maayos na pamumuhay, hindi yung gulo, Browner. Galing mo. Kayong mga military, nakasapi ni Browner, gusto nyo ba ng gulo? Tumindig kayo, oy. Huwag kayong manahimik kung ayaw ninyo ng gulo. Puro din kayong mga walang yagbols. Itong korupsyon na sandamakmak ang biktima ngayon sa Cebu dahil sa mga magnanakaw. Dito tayo mag-focus. Hayaan mo si Browner at si Bangag na maghimod puwit sa mga kano. Sila ang sasabak. Hindi tayo makikialam dyan. Ayon pa nga kay Kiko Barsaga, hindi tayo makikialam sa gulo na hindi naman namin gulo. Kayo lang ang gusto ng gulo. Yan ang tandaan mo, Browner. Lamlamin mo yung salita mo. Walang hiya ka, kapal ng mukha mo. Hindi kami sasali. Hindi kami magpakamatay sa gulo na hindi natin gulo. Nakikisawsaw kayo dahil nagpapadikta kayo sa mga bulong ng mga Amerikano sa inyo. Kapal ng mukha ninyo. Wala kaming hangad na makipagpatayan. Ang hangad namin kapayapaan. Hindi kaguluhan, Browner. Kapal na mukha mo. Wala kang prinsipyo, wala kang panindigan. Himod puwit ka kay Bangag. Si Bangag ang sinisilbihan mo. Yan ang katotohanan. Halatado ka, Browner. Putang ina ka. Nakapanggigil ka. Kainin mo yung gulo mo. Wala kang kwintang chip. Mga taong bayan, makinig kayo. Huwag kayong makisawsaw pag dumating ang gira. Pabayaan natin ang mga military. Tingnan natin kung hanggang saan ang makayanan ni Browner. Poki ng ina ninyo.